Viral ngayon sa loob ng social media, mga kababayan ko. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinisisi ng mga DDS. Mga kababayan, dahil daw si Pangulong Bongbong Marcos daw po ang nagpalaya kay dating Senadora Laila De Lima. Ito ba'y totoo o ito ay fake news? Excuse me po, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin yan, mga kapatid. Narito ang balita, mga kababayan ko. Sabi dito, De Lima, kay Duterte, patawarin sana siya ng Diyos. Wow! Medyo malalim to, ayon kay dating Senadora Laila De Lima. Sabi po dito sa column, mga kababayan ko ng Avante Tonight, mga kababayan, matapos ipakulong at alipustahin ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa lang ang aking hiling ang dating hiling ng dating Senadorang Laila De Lima sa ating presidente, ang mapatawad ito ng Diyos. Oh my God. Medyo touching, Medyo touching. Sabi pa dito, my God forgive him and God bless him. Wika ni De Lima sa isang press conference sa Quezon City matapos maglabas matapos makalabas sa custodial center ng Philippine National Police nitong Lunes. He knows what he did to me. Dugtong niya. Sabi pa dito, mga kababayan ko, aniya, nagkaroon umano siya ng isang pag-asa ng makalaya mula sa mga inimbentong kaso matapos bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte noong 2022 at naupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My prosecution was his project. Ito pala yung sinasabi nila. Ayan. Okay. My prosecution was his project. So how he can set free during his term? Paliwanag pa niya. Noong nagbago ang administrasyon, may pag-asa talaga na umasa talaga ako na makakamit ko yung hustisya at malalaman natin ang katotohanan about innocence, wika ni De Lima. Ayan. Ito, mga kababayan ko, mapag-usapan natin, Korte Suprema po ang nagdesisyon na lumabas po at makapag-bail si dating Senadora Laila De Lima. Mga kababayan, matatandaan natin na dawit ang pangalan ng dating senadora sa kaso ng pangangalunya with his driver at nadawit ang pangalan niya sa kaso ng droga sa Bilibid, mga kababayan ko. At pinagkaisahan nga siya ng mga preso, ng mga high-profile inmate kagaya ni JB Sebastian, kagaya ng mga malalaking taong Chinese na mga drug lord, mga kababayan, sa loob ng Bilibid at tumistigo laban sa kanya, mga kababayan. At sa pagtistigo, ayon doon sa mga bintang, di umano na ito daw po si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre ang nagmanipula ng kanyang pagkakakulong at pagsampa sa kanya ng kaso. Naniwala ang buong Pilipinas sa mga pakalat na kwento, mga kababayan ko. Naniwala ang mga Pilipino sa mga pinakalat na kwento na ito daw po si dating Senadora Laila De Lima ay sangkot sa illegal na droga at ginagamit daw po ang pondo pondo na nakukuha niya sa drugs na nire-remit daw di umano sa kanya, mga kababayan ko, sa kanyang kampanya sa pagtakbo bilang senador. Mga kababayan ko, ito mga pag-uusapan natin ngayon yan, mga kababayan. Marami pang mga DDS ang mga nagsasabi at kumukutya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayon na kinampihan daw ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Senadora Laila De Lima, mga kababayan. At si Pangulong Bongbong Marcos daw po ang nagmanipula na para makalabasit daw po itong dating Senadora Laila De Lima. Ang katotohanan, mga kababayan ko, kaya natin sinasabi na nobody's above the law, mga kababayan. Nobody, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, mga kababayan ko, ay wala kang ligtas sa ating batas, mga kababayan. Ito, sabi pa dito, binaboy yung pagkababae ni De Lima sa Congress. I remember that Takeru Miyamoto that time na yung nauso yung words na Junel.
Junel, 'di ba? That time nagkaroon ng hearing and then dun nabanggit yung mga paksa na yun. Ito po mga kababayan ko, mapunta po tayo bago natin puntahan yung Congress. Gusto ko lang po sabihin to sa mga DDS shit, okay? Okay? Whatsoever, wala po kaming pakialam sa mga sinasabi nyo po o sa mga pukol nyo pong salita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na si Pangulong Bongbong Marcos po ang nagmamanipula. Wala pong ganun. Wala po ako naririnig na si Pangulo ang nagmamaniobra ng justice system natin na para palayain si De Lima. Ito po ang mga naging dahilan. Sa pagkakaalam ko po, mga kababayan ko, kaya po nakapag-bail ang dating Senadora Laila De Lima dahil sa kakulangan po ng ebidensya sa kanyang ipinapataw, mga kababayan, sa pinataw sa kanyang kaso. Para naman po nabago ito. Remember, mga kapatid, naaalala nyo po ba, mapag-usapan lang natin, noong panahon ni Pinoy, pinakulong niya si Gloria. Kababayan. Remember, pinakulong niya si Gloria. Pinakulong niya si Bong Revilla. Pinakulong niya si Enrile. Pinakulong niya si Jinggoy, mga kababayan ko. Ngayon, naupo si Pangulong Duterte. Wala na sanang kulong-kulong system talaga sana. Kaso nga lang, itong si Laila De Lima, naging agresibo sa pagpukpok sa administrasyon, mga kababayan ko. Sa pagpukpok dito sa administrasyon, mga kababayan ko. Sa pagpukpok dito sa ginagawa na anti-drugs, at eto, medyo parang ang dating nito, si PRRD that time. Ang kwento kasi sa akin, nakakulitan at napikon dito sa mga ginagawa ni De Lima. Siyempre, pag ikaw ay nasa posisyon at ikaw ay nasa standing ka ng position mo at ikaw ay presidente, meron kang konting power para magpakulong, mga kababayan ko. Totoo to, may konti kang power na pwede kang magpakulong at pwede kang pumitik ng tao, mga kababayan ko. Kung nasampulan man noon sila Revilla, si Enrile at si Jinggoy because of the pork barrel, mga kababayan ko, si De Lima naman tinarya nila sa drugs. Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan ko? Hindi ba kayo napapaisip? Hindi ba kayo ano ba nangyari dito? Totoo ba ito? Siguro, ang magiging katotohanan dito, yung pangangalunya ni dating Senadora Laila De Lima. Yun mismo, mga kababayan ko. Yung pangangalunya. Maiintindihan ko pa. Pero, mga kababayan ko, yung tumanggap, di umano, itong si Laila De Lima, ng 10 million na butaw mula dun sa mga Chinese drug lords sa Bilibid, mga kababayan ko, ay medyo questionable kay Peter Ko at kay JB Sebastian. Ngayon, mga kababayan ko, tatanungin ko po kayo, mga kapatid, hindi kayo magtaka bakit po biglang namatay itong si JB Sebastian sa loob ng kulungan at sinabing COVID ang kinamatay. Ito pa, mga kababayan ko, hindi ba kayo nagtatakang namatay din si Peter Ko sa loob ng Bilibid, sinaksak umano itong isang preso. Ay, mga kababayan ko, yung mga tumistigong matitibay na laban kay Laila De Lima ay niligwak at niligpit. Di ba kayo nagtataka doon? Pues, panahon na para magsalita ang Pilipino. If makakalaya talaga si De Lima, mga kababayan ko, loss of evidence. Mga kapatid. Pero, ang thinking ko dito, mga kababayan ko, mga kapatid, talaga napag-initan lang to noong panahon ni PRRD. Dahil sa mga kanyang mga sinabi, sa kanyang panunuligsa, na wala talagang preno. Halos walang kinatatakutan. Actually, mga kababayan ko, sa Congress, naaalala ko lang, hindi po ako magkakamali. There's a circle ng mga congressman at humarap doon yung kanyang driver jowa, mga kapatid. Ayan, driver jowa, in a term, driver jowa, mga kababayan ko, na umamin naman etong si si Junel, mga kababayan ko. Hindi si Junel ang pangalan ng driver, hindi si Parin Junel Cardaño yan. Shoutout kay Parin Junel. Ayan, ito na hindi umano na ito daw si Laila De Lima at umamin. Pero na umamin, nagulat naman ako, mga kapatid. Nagulat naman ako.
At doon sa Congress na yon, pinag-usapan, tinawanan, halos binaboy yung kanyang pagkatao that time. Maraming mga DDS ang nagpalakpakan that time. Maraming mga tao ang nagpalakpakan yan. Maraming pumalakpak dahil sa pambababoy na pakiramdam nila nakaganti na sila, mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan, nakakulong man po si dating Senadora Laila de Lima dahil sa kanyang prinsipyo, dahil sa kanyang pagtuligsa sa ano, dahil pagtuligsa niya sa Duterte administration, mga kababayan ko, still ginawa po yun nila para mapakulong at mapilayan itong si Senadora Laila de Lima. Okay? Mga kapatid, at sa mga at yun, dahil nga doon mga kabayan ko, dahil para patahimikin, dahil sobrang ingay sa panunuligsa na walang takot. Eto, isa lang po ang masasabi ko. Si Senadora Laila de Lima ay nakapag-bail ng kaso, pero meron pa rin po siyang kaso, mga kababayan ko. Sabi nga ng isang kababayan natin, mga kapatid, sabi dito, mga kababayan ko, ng ating mga taga-suporta, hangga't hindi napapatunayan na itong tao na to ay guilty, hindi pa rin po natin pwedeng sabihin na ginawa niya po talaga. Until na hindi po sinasabi ng Korte Suprema na si Laila de Lima ay sangkot sa kasong ganito, sangkot sa kasong ganyan, at siya, bagbag, ay tumanggap ng perang 10 milyon, di umano, doon sa mga drug lord sa Bilibid, ay hindi pa rin po natin pwedeng sabihin na guilty po si dating Senadora Laila de Lima. Correction lang po if I'm not mistaken, nagpiyansa po ang dating senadora. Okay? Mga kababayan, yan po muna ang ating pag-uusapan sa gabing ito.